Nagtatampo na kasi si DeAndre Ayton dahil hindi pa nagre-reply si LeBron sa mga message niya na para mag-shota lang. Hindi pa kasi wine-welcome ni LeBron si Ayton sa Lakers, hindi tulad ni Luka at nung iba mga players ng LA. Baka kasi ang iniisip ni LeBron, ang mangyari, ipatato na lang niya yung ika-5 championship katulad ni DeAndre Ayton na ipinatato yung pagiging dominant. Base naman kay Ayton, baka lang busy si LeBron kaya hindi makasagot. Hindi mawawala ang issue doon na meron ng damage ang relationship ni LeBron at Lakers management. Nagsimula di umano ang issue na yon ni LeBron sa Lakers kaya gusto niyang umalis dahil nang i-trade nila si Anthony Davis papuntang Mavericks kapalit ni Luka nang hindi niya alam. Iba na kasi ngayon ang trip ni Rob Pelinka at ni JJ Redick, mga pogi na. Kumuha pa nga sila ng isang poging lamig. Kapag sinabing pogi siya, lalamigin ka talaga sa kilabot. Yun yung kasagsagan din na nagre-request si Anthony Davis at si LeBron na mapalakas yung lineup, lalo na sa side ni AD na nag-request siya ng isa pang sentro dahil alam niyang yun ang kulang sa lineup nila. Ang sinabi pa ni Rich Paul, nasa win now situation si LeBron at alam naman niyang yung future na ng Lakers ang inaantay nila. Hindi lang naman ngayong taon to, last year pa noong 2024. Ang focus nila yung future ng team. Kaya nga hindi pa sila nagte-trade noon basta-basta. Hindi naman kasi sila masyado nagte-trade noon bago dumating yung deadline ng 2025. Ay si Luka biglang naging available. Mahirap palagpasin yun. Sinundan pa na na-cancel yung trade ni Mark Williams sa LA dahil ang kapalit, 2 first rounder na biglang natauhan doon ng Lakers. Yung pagkakatrade pa ni Luka sa Lakers, walang kalaban nun dahil nga hindi rin alam ng Utah Jazz na meron palang ganong trade na mangyayari. Isa pa, nakita din ng Lakers at ng NBA na marketable player si Luka kung nasa tamang team siya. Kung si Giannis or si Jokic yung nalipat, meron ng championship yung 2 European star kaya hindi na ganong ka-pressure. Si Luka naghahabol pa lang na nasa bigger market team ngayon kaya magagawa ng backstory. Pasok sa media at pasok din sa mga fans, either blunder or diehard fan. Ayon kay Rich Paul, mahirap pagsabayin ang win now situation at yung pag-build ng future. Parang box lang yan naubos ang asset. Alam din ni Rich Paul na mahihirapan ng Lakers sa pagkuha ng big man dahil yung mga teams na nakapaligid sa kanila alam na desperado ang LA. Gagamit sila ng maraming asset para makakuha ng gusto nilang sentro. Tulad na lang sa trade kay Walker Kessler na ang hinihinging kapalit 2 first rounder na hindi maibigay ng Lakers dahil sa pag-build ng future nila kaya humantong kay DeAndre Ayton. Sumunod pa doon yung post ni LeBron na nasa Cleveland na base naman sa kanya every summer kasi nga hometown niya talagang nagwo-workout siya sa Cleveland. Ang sinabi naman ng ibang writer, analyst at commentator, sinasadya di umano ni LeBron ang pagpo-post nun na signal na aalis siya ng LA. Kahit nga yung post ni LeBron sa Twitter account niya na naka-Spanish, ang nakalagay lang naman doon nasa airport siya at may pupuntahan. Pero nag-cause pa rin yun ng mga rumors. Kaya pati si Brownie ngayon kinakabahan kung ano mangyayari sa kanya. Natupad na kasi ni LeBron yung isa sa hinahabol niya, makalaro si Brownie sa isang team. Tapos na yon. Ang susunod naman, yung makuha niya yung ika-5 championship. Kaya rin siguro hindi niya nire-replan si Ayton, baka kasi sabihin na lang ni Ayton, ipatato mo na lang yung ika-5. Ayon sa isang insider ng Lakers, hindi ito yung best time para kay LeBron sa Los Angeles. Hindi na rin kasi sila okay sa management. 3 teams ang pwedeng kumuha kay LeBron or nasa 3 teams ang interesado. Knicks, Cavaliers at Dallas. Ang Dallas nauna na nagsabing kukunin nila si LeBron kung sa buyout dahil ang Dallas may 4 ng players galing Lakers, si AD, Christie, D'Angelo at si Maxwell Lewis. Tapos may isa pang coach na galing LA din, si Frank Vogel na isa sa mga assistant. Ang Cavaliers naman lagpas na sa second tax apron. Kung magte-trade sa Lakers para kay LeBron, maisasama doon si Garland at isa pang player. Pero lagpas pa rin sila sa tax apron nun para makabuo o makakuha pa ng ibang player na isasama sa lineup. Ang Knicks meron pamalit pero apektado ang buong roster nila. Babalik din si LeBron kay Mike Brown. Hindi na rin makaagalaw nun basta-basta ang Knicks sa pagkuha ng additional player. Saka merong no trade clause si LeBron kaya makakapamili siya ng team na gusto niyang puntahan. Pwede niyang gawing galawang Bradley Beal.
Based naman sa isang scout, hindi rin naman naaalis si LeBron sa Lakers kahit gustuhin niya. 0% na i-trade siya ng Lakers kahit mag-demand pa si LeBron. Base sa mga report, tricky na i-trade yung $52 million na nasa 40 years old. Pwede kasing pagka-trade biglang mag-retire. Kaya hindi best time or best way ang trade. Malaki talaga yung sakop ng impluensya ni LeBron na kahit anong post niya or gawin niya talagang tatama sa media at makakagawa ng backstory. Ang isang mapapansin pa doon, magdadalawang linggo na yung issue kay LeBron na gustong umalis ng Lakers. Pero walang team ang interesadong kunin siya via trade. Ang andun lang yung interesado kay LeBron na kunin siya kung buyout dahil walang market kay LeBron ngayon pagdating sa trade. Saka possible tapusin muna ni LeBron yung 1 taon sa LA saka dun mag-decide next year. Hindi lang naman sa hindi kaya ni LeBron na magbuhat na ngayon ng team. Risky na kasi yung $52 million na contract niya dahil sa bagong rule. Hindi na nga bago yun dahil 2 taon nang na-implement yung second tax apron rule.